the final decision. Emma, Emma, how happy are you? How happy are you to be basking in everyone's love and attention with your national costume last night? I am just really, really grateful that people are appreciating our hard work and they're seeing that Filipina Queen are here. You know, the Filipina Queens are seen, are valued, are appreciated. And I would just like to thank also CJ. Without the help of the previous MGI Filipino Queens, this wouldn't be possible. Ano sabi ni ALB sa performance mo? Nag-usap na ba kayo? Hindi ko siya nakausap actually. Last ko siya nakausap was, I think, soon. Pero, he'll be coming na eh. He'll be coming. So tomorrow, ngayon rehearsals na kayo for prelims. Ano ba patikim mo sa amin? Meron ka bang gusto i-wet mo yung appetite namin for tomorrow? Naunahan nyo na nga ako sa national costume. Wow! Parang may ano pa, element of surprise. Oh, sige. Basta pasabog. Nonetheless, grand pa rin. Ito na nga eh. May pa-checkered si ano ngayon? Si Emma. Abang-abang ko na, pero ang ganda ng stage. Oo. Kasi ang production ng Ay, sige. Abangan namin yan. Thank you, Emma. Magandang araw po sa inyo at welcome back dito sa ating panibagong video. Atin nyo pong napanood at narinig itong latest na interview dito kay Emma Tiglao sa Miss Grand International 2025. So inyo pong napakinggan itong kanyang sinabi na today ay October 14, isang araw bago yung preliminary competition bukas October 15 ay grabe na yung kailang mga paghahanda dito sa kompetisyon ng MGI para sa taong ito. So ito mga kapolitika ang talagang masasabi natin na ngayong taon or ngayong edition ang walang gaanong issue unlike sa mga nakalipas na taon. So doon din sa national costume nila kagabi ay maganda rin yung kanilang production at yung mga effects nila ay talagang marami ang naka-appreciate dahil talagang masasabi natin na hindi tinipid. Yun nga lang doon sa national costume ni Emma Tiglao ay marami nagsabi na hindi daw ganoon highlight yung mga pailaw doon sa kanyang national costume dahil nasa pawan doon sa LED lights na kung saan ay mas matingkad doon sa lights sa kanyang national costume. Although merong mga nagsasabi ng positibo sa kanyang national costume ay meron din ng mga constructive criticism. So isa na ako doon mga kapolitika na for me ay unnecessary na yung mga cape at yung kanyang moon doon sa kanyang isinuot. Samantala dito naman po tayo sa Country Power of the Year dahil nung nakarang araw is nangunguna itong si Emma Tiglao dito sa mga reaction sa social media, especially dito sa Facebook ay naungusan na po siya ni Miss Guatemala. So pangalawang pwesto na lang po itong sa Emma Tiglao and then number 1 na yung si Guatemala, pero konti lang naman ang lamang mga kapolitika dahil mas masipag sila doon mag-react sa Instagram. So gusto rin ni Nawat na paramihin yung kanyang engagement doon sa Instagram. So kinakailangan marami daw ang gumawa ng account para sumuporta dito kay Emma Tiglao doon sa Instagram. But dito sa Facebook, I believe na marami po ang mga nakasubaybay na or marami ang nag-react na mga Pinoy dito sa Facebook. It's just that doon sa Instagram ay talagang malakas si Guatemala. So yun po ang mga pinaka-latest na update dito sa Miss Grand International. So ano ang inyong maging mensahe mga kapolitika dito bago ang preliminary competition ni Emma Tiglao sa MGI 2025? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.